Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po dito sa aking vlog na ito, ang akin pong ipe-present sa inyo ay ito pong pagtatanggol ni Atong Ang kay Dondon Patidongan sa Senate hearing. Pinagtatanggol po niya at nilinis pa niya ang pangalan ni Dondon Patidongan. Tapos ngayon ay ito na po ang itinuturo ni Atong Ang na mastermind, nung kampo ni Atong Ang. Hindi naman si Atong Ang nagsasalita, kundi mga abogado, at sinasabi nga na si Dondon Patidongan daw po ay master manipulator at siya daw po ang mastermind sa mga nangyari sa mga sabongero. So ito po muna yung balita ng Bilyonaryo News Channel na kung saan nabanggit po ni Dondon ito. Ang hirap yata maging mastermind yung tuta. Sino ba ang nag-uutos sa akin? Alangan na nang mag-uutos sa akin yung ibang tao. 'Di ba? Common sense na lang. 'Di ba? Ikaw may-ari ng sabungan. Ikaw ang may-ari ng online sabong. Una, sinabi niya, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. May banat din siya sa abogado ni Ang. Para naman kay Attorney Villarreal, ngayon yung sabihin mo na ako ang mastermind. Panoorin mo sa Senate hearing noong nandun kami ni Mr. Atong Ang kung paano niya ako pinaglaban at kung paano niya nilinis yung pangalan ko. Yan pa lang, napakalaking sinungaling ng kliyente mo. Kaya sabi ko, Attorney Villarreal, galingan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang talent pay mo, Attorney Villarreal. Yan po yung pahayag nitong si alias Totoy o Dondon Patidongan. Ngayon po, panoorin po ninyo ang Senate hearing na kung saan grabe ang ginawang pagtatanggol ni Atong Ang kay Dondon Patidongan. Thank you, sir. Thank you. Tuloy ko po ito. Makita niyo yung conspiracy rito. Natapos ko na itong isa yung tukol sa game fixing para naintindihan nyo na kasi lagi natin napapag-usapan yan. Number 14 na tayo. Si Dondon Patidongan or Julie Patidongan. Matagal ko na rin tao pero sinasabi ko nga sa inyo na sa construction niya, sa buong sila nag-aasikaso. Pinagkakatiwala ako siya sa mga construction namin talaga. Kasi sa pera maayos yan. Okay. Tignan nyo ito. 2019, kinasuhan siya ng murder, frustrated murder sa Tanay. Tanay din. Na-dismiss. 2019 to as early as 2019 tinatrabaho na kami. Okay. 2019, nabuo ko lang ang istorya hanggang natapos itong araw na to hanggang huli. 2019 kinasuhan siya. Dali. 2019 kinasuhan siya. Kinasuhan siya. 2019 wala pang wala pang isabong noon. May mga sabong na ho kami noon. Pero wala pang isabong yung pagkor wala ang pagkor isang taon lang po mahigit. Pero itong mga kami magkakalaban sa sabong. Matagal na ho to. Ilang taon na kami ilang taon na kami nag-iisabong dahil kapareho nga sabi ni Ma'am Andrea, ni Chairman Andrea, with or without regulation of ng PAGCOR, hindi kikita ang pag hindi na-regulate yan, hindi kikita kasi existing na. Ngayon, ako, para maka-operate ako, yan yung sinasabi ko nga, na nagpagawa ako ng ordinansa sa local government. Ang ordinansa is talagang yan ang batas na talagang sinabing batas para sa sabong, pero within the territory lang. Ganun ang ginawa ko dyan. Balik ko tayo kay Dondon. Ito na. Patuloy mo ka. Sige. Noong 14, inano siya ng murder. Tingnan niyo to kung anong ginagawa kay Dondon. Na-dismiss to dahil talaga naman wala siya ron eh. Yan yung number 14. Ito, tingnan niyo kasunod. Ito, 2019. 2020 na naman, tingnan niyo next picture. May bank robbery sa Metrobank.
Metro Bank Manila. Nakita niyo picture ni Don Don, no? Kinuha sa Facebook niya na may hawak siyang baril. Ginawa siyang leader ng gang. Number 15 niya, tingnan niyo. Okay. Nung nakita namin sa TV, nakita si Diario, nagsumbong sa akin si Don Don. Sabi sa akin, Amo, ano nangyari? Ba't nasama ako dyan? Ang ginawa namin, sabi ko, nasaan ka nung araw na yun? Napakaswerte naman po. Sige, naandun siya sa... Ang ginawa ko, sino ko muna, naandun siya, nagkataon naman na naandun siya sa siniluan, nagpapakain ng mga maraming tao. Doon sa mismong Jollibee. Ngayon, pumunta ako kay... tinawag ko kay pare RJ Mia kung pwedeng i-connect kami kasi wanted na siya, nandiyan ang picture eh. Kung pwede kami daling kay General Elazar. Gito, para mabilis tayo ha, kasi malaki masyadong oras na kinuha mo. Ganito lang, gusto ko lang malaman sa'yo, yung kay Don Don, you are trying to portray Don Don na parang nagiging biktima ng conspiracy. Hindi, diba? Kasama po to. Andito, malapit na to. Kasi meron kasing pulis na nag-offer sa amin na nadukutin to. Sasabihin ko sa inyo kung sino. Sige, tuloy mo nga. Bilis-bilis. Yoro, kailangan maintindihan natin ito konting-konti para malinaw. Para natin makikita po ang conspiracy po na ako eh. Ito. Nakita nyo si Don Don. Nung lumabas yung resulta, nung inano ni ang ginawa ni General Elazar, pinakuha niya ang video sa pinatawag niya yung manager, pati mga empleyado, napatunayan na si Don Don naandun nga nung same time. So, madali salita, na-dismiss uli. O, ito na naman. Ito yung mabigat na power na hindi mo na maintindihan kung sino sumakay dito. Habang nagkakaproblema tayo dito na nag-uusap, February 28, doon na naman sa Morong Salipan na naman, meron na namang nag-file na naman ng frustrated murder na naman. Kaya doon, na-issuean siya ng warrant na naman. Tapos, ano na lang to, tanay na naman to. Sinasabi na naman na, tapos, nung mag-bail siya, nakita ng mga tao, group na naman. Anong group? Hindi, ang ginamit na pangalan, yung nakaraang nagdemanda sa kanya. Yung grupo na yun. Pero, bakit nandun na naman sila inunog? Inunog? Andyan ka, magwaka mo na. Kumsik. Sige. Pwede ko tapusin ko muna lahat. Tapusin ka. Salamat po. So, sa madaling salita, nakapagpiansa po si Don Don. At least makikita nyo lang, ang nangyari po doon, wala man lang preliminary investigation or PI, wala man lang subpina, nagkaroon siya ng warrant bigla. Napakaswerte naman, at least ang uhuli sa kanya, nasabi ko, takbo kagad kami, nag-bail kami. Hindi ko alam kung plano, dukutin ba siya o ano. Okay. So, dito po sa Senate hearing ay pinoportray ni Atong Ang na etong si alias Totoy ay wala po talagang ginagawang masama. Diba? Kahit na sinasampahan ng mga kaso, ito po ay malinis ang konsensya at pinagtatanggol talaga ni Atong Ang. Ang tanong, bakit nagtatanggol ni Atong Ang? Diba? Ngayon, etong si Atong Ang nagpa-press con. At alam natin, dyan sa press con na yan, binanggit ni Atong Ang etong mga kaso na sinasabi niya na hindi naman daw ginawa ni alias Totoy. Diba? Meron po nga dyan sinabi si Atong Ang, sabi ni Atong Ang, wag daw magtitiwala dito kay alias Totoy dahil may mga kaso daw to. Meron daw murder, frustrated murder, meron pang bank robbery. Pero ayon mismo sa kanyang bunganga doon sa Senate hearing ay etong si alias Totoy o Don Don Patidongan ay matino daw po at wala daw po itong kahit anuman lang na ginagawang masama at pinagkakatiwalaan niya nga ito. 'Di ba? Sa sa construction, sa kanyang farm. 'Di ba? Kaya po alam nyo dito saan ba nahuhuli
ang isda, 'di ba, sa bibig. So nahuhuli po dito etong si Atong Ang na gumagawa po ng istorya. Napansin ko din nagkakanda utal-utal etong si Atong Ang doon sa Senate hearing. Pati nga doon sa kanyang ginawang press con, kasama ang kanyang mga abogado, nagkakanda utal-utal din po siya. So, ano kayang totoo, di ba? Kasi ako, nakita ko si alias Totoy, nagbibigay siya ng mga pahayag with evidence. Di ba? Nagpapakita siya ng mga ebidensya at meron po siyang mga sinasabi na totoo, katulad na lamang nung mga kalansay na nakuha doon po sa ilalim ng talik. Totoo yun, di ba? Kaya nga po, nakuha ni alias Totoy ang tiwala ng DOJ para malutas itong kaso po ng mga sabungero. At tayo, dito, kumbaga, naghahanap tayo ng katotohanan, hinahanap natin kung ano ba talaga ang nangyari. At ang isa sa mga gusto nating malaman dito ay kung sino talaga ang culprit, di ba? Pero dito sa nangyayari na ito, maliwanag Pinagtanggol pa ni Atong Ang si alias Totoy. Tapos ngayon sasabihin ng kampo ni Atong Ang, si alias Totoy daw ang master manipulator, si alias Totoy daw ang meron pong kinalaman o mastermind dito sa nangyari sa mga sabungero. Paano nga naman magiging mastermind ang isang alias Totoy na tauhan lamang ng isang napakayaman na negosyante dito sa Pilipinas? Diba parang napaka-imposible nun? At may mga voucher itong si alias Totoy na hawak na kung saan doon po nakarecord yung mga binibigay na payola o lagay dito po o bayad dito po sa mga kontraktor nga nang gumawa dito sa mga sabungero at pati na rin po sa ilang mga PNP official na binabayaran ng nito daw pong si Atong Ang. Diba? Dito po sa dito po sa Senate hearing na ito sa mga sinabi ni Atong Ang patungkol kay Dondon Patidongan, linis na linis dito si Dondon Patidongan. Under oath si Atong Ang dyan po sa Senate hearing na yan. Kaya kung sasabihin niya na siya nagsisinungaling lamang doon sa Senate hearing na yon, nako, yari siya kay Senator Bato. Diba, nabanggit din dyan yung si Eliasar. Pinapakonect daw ni Atong Ang through RJ Mea ba? Mayor yan Chaong ng Chaong Quezon. Hindi ko alam kung congressman ba yan ngayon o mayor pa din ng Chaong. So kung etong si Atong Ang ay pinapakonect kay Eliasar, ibig sabihin ba nito, meron ding alam si Eliasar? Alam natin na si General Eliasar ay malapit din ito kay Digong. Diba? Kaya po, alam nyo, ito talaga merong grand conspiracy dito. Hindi lang po grupo nila Atong ang may alam dito. Pati mga top officials may kinalaman dito. Pati mga taga-PNP may kinalaman dito. Hindi po ito maisasakatuparan na maglalaho ang 34. Maglalaho ang 34. Nang ganun-ganun lang. Diba? At alam niyo po ba, sa Senate hearing po na yan, eto nung nakita ko po ito, sabi ko, alam na. Diba? Parang mapapasabi ka na lang talaga na alam na. Eto po yung video. Nakita na daw ako, kami, kayo, okay. mag-anak ni Totoy sa Senado. At saka, tinuro naman sa akin kung sino-sino sila. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yan si Dondon, yung si Attorney Carol, at saka Jacob. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table.
inoperan kami agad na, oh, sige, tulungan nyo yan, ganon, tulungan kami. Si mami, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa pang ano lahat. Pero hindi kami kumita. So nag-offer Yun lang. ng tulong. Opo. Di ba? Pero yun nyo ina ng biktima, inaareglo sila sa loob mismo ng Senado. Aba, imagine niyo po kung gaano po talaga napakamakapangyarihan ng mastermind dito. Sa loob po mismo ng Senado, nakikipag-areglo, nakikipagtawaran, nakikipag-usap para po dito sa sa ikatatahimik po ng mga pamilya ng mga nawala. Di ba kasi ito kung totoo yung sinabi nga ni Atong Ang na kapag hindi natin ito ginawa, ay babagsak ang ating negosyo o malulugi ang ating negosyo. Alam niyo po, kumbaga, yung ganitong senaryo, yung sinabi niya na kung babagsak ang ating, kung hindi natin to gagawin, babagsak ang ating negosyo. Hindi nila naisip na yung disappearance nitong mga taong ito ay magiging sensation. Talagang mase-sensationalize siya dahil nga po, first time in the history of the Philippines na meron pong mawawala na ganyang karami. Hindi naman na pangkaraniwan yung meron mga nawawala na isa, di ba? May nawawala na dalawa. Pero yung 34, sumobra yung dami. Di ba nga po, alam niyo po, meron akong, kumbaga nakausap na, yun nga, dati kong kasama sa sideline, kasama ko sa parang trabaho namin, tagabuhat kami ng mga manok panabong, at nung ito nakapagtapos ng pag-aaral na nagsiman na siya, pag umuwi, yun, nagsasabong siya, palipas oras, ganyan. Pero nung dati, nung nakakasama ko siya, meron siyang mga nalalaman kasi talagang ang amo niya sa bungero. Ngayon, nung nakita niya na binablog ko itong patungkol po sa mga sa bungero, nabanggit niya meron siyang nabanggit na mga ilang pangalan na kilalang kilala po dito sa mundo ng sabungan. Diyan sa Manila Arena, sa Quezon Province, nabanggit niya kung sino yung mga tao na talagang kumbaga makapangyarihan sa mga sabungan. Ewan ko kung sila ba yung Kristo. Kasi di ba may Kristo dyan? Ewan ko lang kung Kristo yung binabanggit niya. Pero ang binabanggit niya, mga politiko at mga mayayaman na sinasabi nga niya na sana hindi na lang nila ginawa yung nangyari sa 34. Kasi hindi po talaga makatarungan at kumbaga yung panyonyope, pandadaya, di ba? Pwede naman iban na lang nila ito sa sabungan o kaya hindi na ito payagang makapasok sa mga kahit anong event ng sabong. Buong Pilipinas, bawal sila. Kasi magkakakilala naman yan yung mga may sabungan na yan o ibaban sa buong Pilipinas, di ba? Pwede naman daw yung ganun. Tapos yung meron ding nabanggit si Chavit Singson, yung sabi, ano ba yun, yung sabong justice na tinatawag. Na kapag, kasi ito meron akong na-experience dyan. Meron akong nakitang lalaki na lumalabas, parang inaaway siya ng mga sabongero, tas dala-dala ng pulis. Ngayon, tinanong ko yung isang kakilala ko, sabi ko, ano nangyari doon? Ba't yun parang ginulpe? Sabi nung kaibigan ko na kakilala ko nandun sa sabungan, ano yun? Nagtumaya. Tapos lumipat ng pwesto. Nagpalit daw ng damit. Nakakilala nung mga tao. Nadapuli siya. So, yan po yung kumbaga, pwede naman daw ganun na lang ang gawin, di ba? Yung sabong justice, o kaya, yung sinabi ng kaibigan ko, iban na lang sa buong Pilipinas para hindi na makapasok ng mga sabungan. Di ba? May mga gwardiya naman yun, may mga entrance naman yata, entrance fee, di ba? Magbabayad ka para makapasok ka. So,
ganyan yung yung sinasabi nga po na sana ginawa na lang na ganun, hindi na yung talagang nawala. Kasi ngayon, katulad ngayon na sumingaw etong issue na ito at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay masigasig po na maibigay ang hustisya sa mga kapamilya ng mga sabungero, 'di ba? Talagang bilang ng araw ng mastermind. At yung mastermind, sigurado ko, kung hindi man nagbubuk na ng ticket ngayon papuntang Amerika, Europe o kung saan man na bansa na pwede siya magtago, yung pong mga kasama nito ay talagang sinisilihan na rin po ang puwet at baka nagpaplano na rin na umiska po. Dahil nga po sa sigasig na pinapakita ng DOJ, PNP, NBI, SOCO, Coast Guard, Navy, Army sa paghahanap ng hustisya para po sa mga sabungero. So, ano masasabi nyo dyan dito sa ating vlog na ito? Ayan, ni-research ko talaga yan, yung video na yan. Yung pagsasalita ni Atong Ang, paglilinis niya ng pangalan ni Dondon Patidongan. Diba? Sana ma-share nyo po ito at maipakalat natin itong video na ito para po mas marami ang makapanood at mas marami po ang makaalam na talaga pong si Dondon Patidongan ay nilinis ni Atong ang pangalan doon sa Senate hearing. Wag natin kalimutan, si Atong Ang ay under oath nung siya po ay nagsalita sa Senate. Kaya po, ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya patungkol kay Dondon ay totoo. Di ba? Mabuting tao pala si Dondon. Kaya ang hirap talagang kontrahin ni Dondon Patidongan. Hirap na tsak ang mga abogado ni Atong Ang dito kay alias Toto. Hirap na. So yun lamang po, maraming salamat. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.